Alam nyo, sa speech pa lang sa simula ni totoo po yun. Alam ko po yung mga kaedaran ko, may mas edad pa sa akin. Alam ko po ang nangyari sa inyo. Kayo po ay medyo na high blood, di ba? Marami po sa atin na high blood sa speech pa lang po nito ni Luis Tro na high blood na tayo, na talagang kitang-kita mo yung pagiging bias. At na high blood din tayo sa tagal na paulit-ulit na tanong, scripted, mula kay Chua sa asawa ni Barbers, tapos sinalang yung AMLAC. Napakatatagal po. Hindi mo alam kung ano yung pinupunto, pero kailangan mong umalis muna sa sa high blood mo . Yung perspective . Mag-iinit talaga kayo. Yun talaga yung purpose nila. Mag-iinit tayong lahat . Pero kalaunan, pag nahimasmasan ka, palipas ka lang ng ilang mga pagkatapos, marirealize mo, wala pala talaga silang maikakaso kay BP Sara. No? Paano yan badong yung SALN? Ano po ba napatunayan ng SALN? 'Di ba? Paulit-ulit po sila, 'di ba? SALN, meron lumalaki yung SALN, 'di ba? Tapos mayroon naman yung SALN po, wala po sila napatunayan doon na unexplained wealth. Bakit po? Kasi pinakikita ron ng SALN na deklarado po na mayroon pong mga nagiging business. No? May business po ang pamilya ni BP Sara, partikular yung kanyang asawa. At ang business po, isa sa mga business niya yung law firm. Tapos po, may mga iba pang business. Kaya po, kung pagbabatayan po yung SALN, kahit na ano pa pong paikot nila, kahit na ano pa pong pagtatagal nila dun, wala po silang naipakita na unexplained wealth. 'Di ba? Yun na lang po, yung pagkakaroon po ng business ng mag-asawang Sara Duterte at yung kanyang asawa. Napaka-low profile na asawa niya . Hindi natin kilala . Yung asawa po ni BP Sara, na siya po yung naka-front dun sa business. Wala po talagang unexplained wealth kasi may business ka . Si Mans Carpio. Sa madaling salita po, pwede pong maipaliwanag yan pag binusisi nyo po. Kasi ngayon hindi pa pwedeng tanongin , di ba? Hindi naman kasi trial yan . So pinapakita nila na taon-taon, sinimulan pa nila doon sa 2007 . Bakit nila sinimulan doon? Para maipakita po nila na ang laki ng tinaas, no? Mula sa magkano yung nagsimula sila. Ang problema nun, kung 2007, 2 dekada na yung nakakalipas. Imaginein po ninyo, yung 2 dekada na nun. Ibig sabihin, nung Vice President pa lang si Sara Duterte, milyonaryo na po sila. Ngayon, milyonaryo pa rin. Di ba? Ano po ba ang katakataka doon kung may negosyo ka? Masasabi nyo pa lang po na may unexplained wealth kung lumaki po yung pera, tapos umaasa lang si BP Sara sa sweldo niya bilang vice mayor, bilang mayor, at ngayon ay bilang vice president. Hindi po ganun ang sitwasyon . Kaya po, patagalin man nila yung kwento diyan, no? Sa SALN na yan, wala po silang mapapatunayan na unexplained wealth. Kaya mo sinasalang yung SALN dahil may unexplained wealth silang kadapat na binibintang. Tignan nyo po, yung sinasabi nila na paano nila iugnay yan sa Mary Grace Piatos o confidential fund. Di ba laging confidential fund?
confidential fund lagi yung sinasabi nila. Paano mo iugnay yan ngayon yung confidential fund? Pinasok ba dyan sa salin? Naging pera ba nila yan? Si Madriaga mismo, siya mismo nagsabi na dinispose niya. Siya mismo daw nagdispose. So wala po. Wala pong, so gagamitin mo lang yung salin to prove na mayroong unexplained wealth. Kung naging bilyonaryo sa BP Sara, wala naman siya negosyo, hindi niya ma-explain yun. Pagdating po niyang salin, isalang niyo po yan sa korte. 'Di ba? Paano po kayo nagkaroon? Kinita po namin sa negosyo yan. Tapos. 'Di ba? Lahat po yan kayang ipaliwanag. Kung kayang ipaliwanag, hindi po yan unexplained wealth. Hindi po yan na kaso. Wala pong kaso. Sa salin, ang tagal diniscuss ni Chua yan. Sabi ko nga, kahit pala matulog ako paggising ko kasi mula 2007, pare-parehong tanong, pare-pareho naman ang sagot. Ginaya rin to ni yung kay Chua, yung pasok ng pera dito naman sa asawa ni Barbers, yung negosyo naman. Di wala po. Wala pong problema pala. Wala po palang unexplained wealth kasi meron naman pala silang negosyo. Ang tanong na nga bandang huli, bakit taon-taon nagdadagdag ng negosyo? Yun yung pinakatanong nila. Puta, taon-taon kang kumikita sa negosyo mo. Pwede kang taon-taon magdagdag ka ng negosyo. Di ba ganun yung mga negosyante? Madali lang po ipaliwanag yun Okay. Punta po tayo sa AMLAC. Ito po, yung baboy na pinuno ng AMLAC ngayon. Parang hindi ka panipaniwala, no? Pero pag inaral mo naman, wala naman pong, tandaan po ninyo, maraming negosyo, di ba? Milyonan po. Milyonaryo na si BP Sara, di ba? Alam nyo po, pag kumikita ka ng milyon sa negosyo mo, hindi lang po milyon yung, kunwari, ang kinita, halimbawa po, magbigay tayo ng halimbawa, kunwari po 10 milyon ang kinita mo sa loob na isang taon. Hindi po ibig sabihin niya, 10 milyon lang yung pumasok na pera at lumabas na pera sa bank account mo o kung ano pa man. Yung AMLAC po, ang tinitignan pala ng AMLAC, ganito, pag 500,000 ang winidraw mo o pumasok sa yung pera, magre-report po pala yung bangko, no, sa AMLAC. Kaya pala, ako nangyari sa akin yan 500,000. Opo, kasi yung bigla akong nag-withdraw, bigla, nung eto na si Donald Trump, pabagsak yung stocks Bigla akong winidraw lahat ng stocks ko. Siyempre, pumasok sa bangko dito sa Pilipinas. Ang ginagawa ko kasi pag kada sa sweldo ko, ko sa stocks, bumibili ko na stocks. Nung bago si Trump, malakas ang kita na stocks sa US. Natuto na ako mag-US stocks Dito sa Pilipinas, nung si BBM, wala nang kinikita sa stocks. In-out ko na yung pera ko dyan. Pero dahil US, yung US yung stocks, yung aking, ano bang tawag doon? Yung binibilang ko na stocks, hindi lahat ng bangko sa Pilipinas. So, hindi pa niya kapartner dati yung BDO. Ang kapartner niya, BPI. So, nag-open ako ng bank account ko sa BPI for the sole purpose na mag-invest ako sa stock market. Etong si Donald Trump, putya, ang gulo niyan lahat. Magsasabi yan tataasan ko yung ng China, tataasan ko yung tariff ng China. Puta, di babagsak na naman yung stocks. Sa visit ko, winidraw ko lahat.
Para magkaroon lang po kayo na ideya na totoo yung ganyan. Pag over 500, ire-report ka kagad ng bangko. Na parang, teka muna, may ano tong transaksyon nito. Kaduda-duda. Di ba? Kasi bigla ka nagkaroon ng saan galing yun, pumasok yung pera. Tinawagan po ako ng bangko. Bakit po may perang pumasok sa inyo, 10 galing yan? US. Galing sa US eh. Sabi ko, stock po kasi ko, nag-stock market ako. Loko to si Trump. Binenta ko na stock ko. Ganun po ba? Kasi nagtaka kami bakit may bigla eh. May biglang pumasok na malaking pera galing sa ibang bansa. Normal po yan. Inire-report po ng bangko yan sa AMLAC. 500,000 sa negosyanteng milyonaryo. Sa akin minsan lang nangyari kasi minsan lang ako nag Yun yung point ko dun. Marami pong transaksyon, pasok labas yan. Bibili ka. Ang sa mga legit na negosyante, hindi po sila nagmamale-maleta. 'Di ba? Bank transaction po lahat 'yan sa mga legit. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, yung mga binigay ng bangko sa AMLAC, lahat po ng over na 500,000, ire-report po nila sa AMLAC. Minamalisyahan lang ng mga to eh. So 500,000, milyonaryo si BP Sara. 'Di ba? Benta, pasweldo. Ibig sabihin, inflow. Yan po yung pasok ng benta. Pero hindi ibig sabihin ng pasok ng benta, pera mo na yan. Kita mo na yan. Hindi po kita yan. Benta nga. Iba po yung kita sa benta. Kung halimbawa, sa madaling kwentahin, nakabenta ka ng 1,000, ang kita mo 200. Ganun po yun. Pero pumasok dun sa transaksyon yung 1,000. Tapos lalabas naman yung 800 dahil ipapamili mo na naman eh. Tapos papasok na naman 1,000. Labas-pasok lang yung pera, pero hindi ibig sabihin na bilyon yung transaksyon ng mga bangko nila BP Sara. Hindi po ibig sabihin nun na may bilyong pera sila BP Sara. Di po ba? Ibig sabihin, mula 2007 yan eh. Yung tinitignan nila mula nung Vice President si BP Sara. Ibig sabihin, 2 dekada na ang transaksyon nila umabot na sa bilyon. Ano po ang katakataka dun? Ibig bang sabihin, yung naglabas-pasok na pera na umabot, parang pumasok sa'yo 1,000, lumabas sa'yo 800. So, ang labas-pasok sa'yo 1,800 na. Ganun po yung transaksyon na ibig sabihin nun eh. May mga transaksyon na nagaganap. Pero hindi ibig sabihin na yung pumasok sa yung pera, naging pera mo yun. Kasi kasama dun yung puhunan eh. Pumapasok pa rin yung puhunan, ilalabas mo na naman yung puhunan, pasok puhunan, ilabas puhunan. Hindi po ibig sabihin na may transaksyon kayong bilyon. Bilyon yung naging pera nila BP Sara. Kaya yung sinasabi ni Chua nung bago magsimula yung AMLAC, hindi ni-report sa SALN yan. Bakit mo i-report sa SALN? Ang SALN ay Statement of Assets, Liabilities, and Network sa katapusan ng taon. So kung 2022, ang asset mo, hindi yung lahat ng pumasok at lumabas sa yung pera. Di ba? Simple lang po yan. Ngayon, bakit po kaduda-duda ayon sa AMLAC, lahat po ng 500,000
ire-report po yan ng bangko. Ibig sabihin, kaduda-duda to, may pumasok sa kanyang pera. O, malamang sa akin hindi na nalagay sa AMLAC kasi tinanong ako ng bangko eh. Bakit po may pumasok sa inyo ng malaking pera? Saan galing to? Nag-withdraw po ako sa aking stock market. Tapos, ganun lang po yun. Hindi po ibig sabihin na nag-launder ako ng money. Oh, tamang hinala kasi ngayon, kada may 500,000 na pumasok diyan, obligado yung bangko na mag-report siya sa AMLAC para mawalan po siya ng, kumbaga obligasyon niya para hindi po siya masita balang araw. So lahat ng may tao individual na mayroong transaksyon na mahigit 500,000, ire-report niya kagad sa AMLAC. O ngayon, kung yan po, dahil legal po yung transaksyon ng mag-asawang Duterte, lahat po yan pasok sa bangko. Pasok labas po yan sa bangko, magbabayad sa kanila. Kung nagbayad si Luistro, papasok yung bayad ni Luistro sa bangko. Eh dahil hindi pa bayad, dahil balasubas, di ba yung hindi nagbabayad, balasubas? Tapos pangangatawanan na lang. Dahil balasubas si Luistro, hindi siya nagbabayad ng 8 million, hindi pa pumapasok sa bangko yun. Balasubas ka eh. Kaya ano po ang kaso dun? Wala. Kahulugan lang yun, may transaksyon na nagaganap. Kaya hindi po nila yan masasabi na magnanakaw si BP Sara. Eto pa,